Ipinagmamalaki ng gobyerno na pag-arangkada ng ekonomiya ng Pilipinas, isa lang daw bubble o bula ayon sa isang artikulo sa Forbes magazine. Ibig sabihin pwede itong mag-pop o maglaho anumang oras. Pero depensa ng Malacanang, matibay raw ang ekonomiya ng bansa at kayang magpatuloy ng paglago ng ating ekonomiya sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. May report si Sandra Aguinaldo. Sa article na lumabas sa website ng Forbes magazine, tinawag na bubble o bula ang economic miracle daw ng Pilipinas. Sabi pa, ang Pilipinas daw ay bahagi ng tinatawag na emerging markets bubble na nagbenepisyo sa economic stimulus plan ng China at sa tinatawag na quantitative easing ng US Federal Reserve o Bangko Sentral ng Amerika. Sabi ng ekonomistang si Ernesto Pernia ng UP School of Economics, hindi magandang matawag na bula na madaling maglaho ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero imbis na sumama ang loob, dapat daw tayong makinig sa opinyon na ito. Characterize yung economy natin as a boom-bust cycle, which is similar to the bubble thing, no? Na boom ngayon and then bust na naman subsequently. Mga criticisms na gano'n, dapat naman hindi natin, parang hindi tayo ma-offended. Sabi ng Forbes magazine, dahil mababa ang interest rate, nagkaroon ng dagdag na kapital ang mga negosyante at nag-invest sa emerging markets gaya ng Pilipinas. Dahil din daw sa mababang interest rate, nagkaroon ng tinatawag na credit at property bubble sa mga emerging markets. Depensa naman ng Malacanang, matibay ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi ito dapat tawaging bubble. Our economic managers are committed to ensure that we will sustain our growth despite the challenges posed by the series of calamities. Sabi naman ni Pernia, may punto ang pananaw ng Forbes pero tiwala rin siyang mas matibay ang ating ekonomiya kaysa sa nasabi sa artikulo. Yun nga lang, dapat daw magpursige pa ang gobyerno para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Okay naman ang macroeconomic fundamentals ng Pilipinas. Palagay ko masustain yun at least for the next 3 years, no? Ayon kay Pernia, isa sa mga nagtamasa sa quantitative easing ng US Federal Reserve ay ang stock market ng Pilipinas na umarangkada ng husto. Kaya lang ngayong nag-anunsyo ang Bangko Sentral ng Amerika na babawasan na nila ang kanilang QE, humina ang stock market ng Pilipinas at ibang bansa. Sabi ng mga analyst na aming nakausap, 7 araw nang matamlay ang merkado bagamat pansamantala lang daw ito. One is the Fed tapering. Okay, they're going to start winding down their QE3 program, and it's expected that it will happen in March. A lot of these funds are going back to the States, where the risk is not as much as great here, and the interest rates are expected to move up. Isa rin daw sa dahilan ng agam-agam sa ekonomiya ng Pilipinas matapos ang bagyong Yolanda. Maraming investors na tinitingnan na baka tamain GDP natin, yung inflation natin posible rin umakyat dahil sa shortage ng supplies. Depending also on how the government drives the recovery, if they're very swift in reconstructing, then that could actually push the economy back on track. Sandra Aguinaldo, GMA News.